tao bang pinapapasok natin sa ating buhay, do they lighten up our mood? Sila ba ay nakakapagpagaan din ng ating buhay? Sila ba ay nakakatulong sa atin para mas magmahal, para mas maging maligaya? O yung mga tao na dinadala natin sa ating buhay ay nakakatulong lang para magdala ng stress? Magpasalamat na lang tayo na wala sa buhay natin yung mga ganyang klaseng tao. Kasi alam mo, minsan feeling natin, nakakagaan ng feeling natin at nakakasaya ng buhay yung pagdadagdag ng isang lalaking mamahalin natin. Pero sa totoo lang, sa ibang parte, parang naglalagay lang tayo ng another burden, another sako ng bigas na bibit-bitin natin araw-araw. Di ba? Na parang ang bigat. Kaya minsan tayo, girls and boys, timbangin din natin yung mga tao bang pinapapasok natin sa ating buhay. Do they lighten up our mood? Sila ba ay nakakapagpagaan din ng ating buhay? Sila ba ay nakakatulong sa atin para mas magmahal, para mas maging maligaya? O yung mga tao na dinadala natin sa ating buhay ay nakakatulong lang para magdala ng stress? May jowa ka nga, puro ka naman stress. Then may yung mga taong ayaw mapakialaman sila sa buhay. Diba? Bakit ba tayo namumroblema dun sa mga tao na lumalayo sa atin? Eh kung lumayo sila, bahala sila. Bakit kawalan ba natin sila? Mahal natin, oo. Pero hindi ibig sabihin nun tapos na yung mundo para sa atin. Mahal natin, oo. Pero hindi ibig sabihin nun kakapit na lang tayo sa kanila habang buhay. Minsan, ayaw natin pakawalan yung mga bagay na ganun kasi iniisip natin ang ganda-ganda na nun. Pero sa totoo lang, pag pinakawalan natin yun, may mas magandang bagay at mas magandang future na naghihintay sa atin. So, yun lang. Gawin mo yung best mo hanggang sa kaya mo. Pero kung hindi na, walang magpe-persecute sa iyo if you will let go. And if there's one thing na kailangan mong alagaan dito, yun na yung sarili mo. So, I really hope na pag-focusan mo yung sarili mo. Kung isang problema kasi nagiging problema pag mas lalo nating pinoproblema. So, ang advice ko sa inyo, kung yung mga tao is ayaw na makipag-communicate sa inyo, huwag yung problemahin. Diba? Kahit asawa nyo pa yan. 2 buwan mo na siyang pinoproblema at iniisip. So, ngayon, huwag mo siyang problemahin. Hayaan mo siya sa buhay niya. Para sa akin ngayon, ang pinakamahalaga ay iyong kalusugan, ang iyong mental health, ang iyong kalagayan. Yun ang pinakamahalaga. When you give, huwag kayo mag-e-expect ng kahit na anong kapalit. Kasi pag nag-e-expect tayo ng kahit na anong kapalit, kahit sa pagmamahal, pag nagmamahal tayo ng isang tao, huwag tayo mag-e-expect na ibabalik niya yun sa atin. Kasi the more that we expect, the more na nasasaktan tayo. Lalong-lalo na kung hindi naman responsable yung pinaglalaanan natin ng pagmamahal at pagbibigay na yon. Para kang umaasa sa wala. Kasi the more na kino-communicate mo siya, nag-good morning pa rin kayo, nagtatawagan pa rin kayo kahit wala pang I love you, umaasa ka pa rin sa kanya eh. Ang problema dito, umaasa tayo sa tao na hindi na nga tayo pinili. Hindi ka talaga makakapag-move on kung patuloy kang nakadikit doon sa mga tao, doon sa mga bagay na lagi nagpapaalala doon sa tao. For example, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kapag may ex kayo at gusto nyo mag-move on, the best talaga yung iba-block nyo siya, hindi nyo siya i-stalk, hindi yung gagawa pa kayo ng ibang account para lang makita kung ano nang ginagawa niya. Dapat, kung gusto nyo talaga makapag-move on, hindi nyo na binibisita yung kanyang mga social media accounts kasi malaki may tutulong yun sa inyo. Dahil tuwing nakikita nyo sila, bumabalik hindi lang yung pait at yung sakit, minsan bumabalik din yung pagmamahal.